So good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel po ang inyong pong lingkod. So today is May 27, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Abida Tower, sa may Aston Yugi, sa may Malugia Street, San Antonio, Makati, at dadalhin po natin yan sa may Ayala North Exchange, sa may Salcedo Street, Legazpi Village, San Lorenzo, Makati. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Magpapaalam po ako, ito yung pinaka-dashcam po natin, ano ha? Nagre-record po yan, kalsada. At i-upload ko yan sa aking YouTube channel po. Personal vlog ko po. Nag-vlog po ako yung kalsada po. Ayan po. Nakikita niyo po yung kalsada po yan. Thank you po. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli niyo akong makakasama sa Sister Paula Cope po, ang sis sa radyo, para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa, dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Nagpapatuloy po ang ating pag-aaral sa banal na kasulatan at tayo po, ang ating tutuklasin ngayon ay tungkol sa pakikipag-alyansa ng mga taga-Gibeon or itong mga tatawag na Gibeonite sa bayan po ng Israel. Ito po ay pagkakampihan, ayan, pagsasama po ng dalawang pwersa, ito po ang Gibeonites at saka po ng mga Israelites. Kung ano po ang nangyari, ano po ang resulta ng pag-alyansang ito, ay malalaman po natin sa pamamagitan po ng ating tagapagsalita. Siya po ay isang family counselor, motivational speaker at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick Francisco. Pastor? Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama dito sa Tinig ng Pag-asa upang patuloy nating pag-aralan ang salita ng Panginoon. At sa pamamagitan ng mga kwento at kasaysayan na narito ay nagbibigay ng kislap ng katotohanan ukol sa banal na kalooban ng Diyos. Kaya nga narito tayo sa pagkakampi o pag-aalyansa ng Gibeon at saka ng Israel. Kung paano sila ay naging magkakampi ay siyang ating pagkaaralan. Ano ang kalooban ng Panginoon ukol sa bagay na ito. Yan po ang ating pag-usapan. Tama po kayo, Pastor Nick. Kaya naman mga kaibigan, samahan po kami sa pag-aaral dito. Ngunit bago po yan, ay pangunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin. Diyos po namin mahabagin at mapagpala sa lahat. Ang iyong kadakilaan at kagandahang loob ay aming natatamasa sa oras na ito sapagkat kami magkakasamang mag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya po patuloy namin hinihingi na kami ay iyong samahan sa karunungan ito at maunawaan namin ang iyong nais para sa bawat isa sa amin. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po ay ating pag-usapan ang tungkol po sa pag-aalyansa ng mga taga-Gibeon at ng bayan ng Israel. Iimbitahan po namin kayo na huwag niyo na po ilipat ang inyong mga channel or radio station. Pastor Nick, pamanahan niyo po ang ating pag-aaral. Sa mga pinag-aralan natin ng mga nakaraang araw, ay ang Israel ay patuloy na umaabante at sila ay nakasakop na ng maraming mga kaharian bago pa man tumawid ng Jordan. At sa kasalukuyan sa kanilang pagkatawid na pagkatapos tumawid sa ilog ng Jordan ay kanila kaagad na dinigma ang mga unang kaharian na kanilang nabungaran, kagaya ng Jericho, kagaya ng Ai. At sa ganitong paraan ay
nagpaparamdam ang mga kaharian sa loob ng Kanaan. At ganito ang kanilang ginawa. Ito ay nakasulat sa aklat ng Josue 9:1. Nang mabalitaan ito ng lahat ng haring nasa kabila ng Jordan, sa lupaing maburol at sa mga kapatagan at sa lahat ng baybayin ng malaking dagat, sa tapat ng Lebanon, ang mga Hibeo, yan binanggit yung mga lahi ng mga tao na nandoon, Amoreo, Cananeo, Pereseo, Ebeo, at mga Jebuseo, iba-ibang mga lahi ng mga tao. Sila ay nagkaisang magtipon upang labanan si Josue at ang Israel. Kaya ang ginawa ng mga taga-Kanaan, sila ay non-united forces. Nagkampi-kampi ang lahat ng hari doon sa Kanaan upang kanilang digmain at labanan si Josue at ang Israel. Pero itong mga taga-Gibeon na kasama doon sa lahing yun, sa mga kaharian na yun, ganito naman ang kanilang ginawa sa 3. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, sa 4, sila ay kumilos na may kapusuhan. Sila ay umalis at naghanda ng mga baon. Nagpasa ng kanilang mga sako sa kanilang mga asno at mga sisidlang balat ng alak, mga lupa, unit at tinahi-tahi. Ang mga tagpi-tagping sandalyas at sa kanyang mga paa at ng mga lumang bihisan na suot nila at ang lahat ng tinapay na kanilang baon ay tuyo na at inaamag. Ang ginawa nitong mga taga-Gibeon, sila'y nagbaon ng mga luma. Lahat ay makikilala na sila ay nanggaling sa napakalayong lupain. Sila'y pumunta kay Josue sa kampo sa Gilgal at sinabi sa kanya at sa mga Israelita, kami ay mula sa malayong lupain. Ngayon nga'y makipagtipan kayo sa amin. Ganon ang sadya ng mga taga-Gibeon, na sila ay galing sa napakalayong lupain. At ang totoo niyan, ang tinapay na kanilang dala ay mainit pa galing sa pugon nang sila'y umalis. Pero nang sila'y dumating doon sa Gilgal, ay natagpuan nila na ito ay inaamag na. At ibig sabihin, sila ay nanggaling sa malayong lupain. Ang kanilang mga sisidlang balat pag ay tinahi sa daan at ang kanilang mga sandalyas ay pinagtahi-tahi na rin. Sa ganitong kaparaanan ng pakiusap ng mga taga-Gibeon, itong kanilang delegasyon na ito, kayo ay makipagtipan sa amin. Kami ay sasama sa inyo at kami ay inyong tanggapin. Sapagkat aming nabalitaan ang ginawa sa inyo ng Panginoon doon sa Ehipto, ganun ang ginawa sa inyo ng Panginoon sa ilang, at ngayong panahon ito ay kasama ninyo ang Panginoon. Siyempre natuwa yung mga taga-Israel, ay yung mga lahing mga kasamahan ni Josue. Ganun sila nagpatotoo. At sa 14, kinuha ng mga tao sa Israel ang kanilang baon at hindi humingi ng payo sa Panginoon. Pagkatapos na magulat itong mga taga-Gibeon na ito na sila ay nanggaling sa malayong lupain at sila ay makikilakip o kakampi sa Israel, sila'y sasama sa Israel. Gusto nilang makipagtipan o kumampi sa Israel. Kaya lang hindi nila tinanong ang Panginoon. Sa 15, si Josue ay nakipagpayapaan sa kanila at nakipagtipan sa kanila at hinayaan silang mabuhay, at ang mga pinuno ng kapulungan ay sumumpa sa kanila. Nagkaroon sila ng sumpaan na ang Gibeon, ang mga taga-Gibeon, itong mga taong ito na galing sa malayong lupain ay kakampi sa Israel. Kaya lang pagkaraan ng 3 araw, natagpuan nila na sila pala ay niloko nitong mga taga-Gibeon. Sa katapusan ng 3 araw, pagkatapos na sila'y makapagtipan sa kanila, kanilang nabalitaan na sila'y kanilang kalapit bayan at sila'y naninirahang kasama nila. Magkakasalamuha lang pala sila roon. Nag-inarte lang sila na sila ay galing sa malayong lupain. At nagtalo-talo sila at nagaling
partner na lang. Ito po. Bakit nagsinungaling itong mga taga-Gibeon? Sige po ma'am, habang naka-stop po. Okay, tip ko. Ay, salamat ma'am. Salamat sa tip. God bless po ma'am. Ingat po. Ay malaking lungsod na gaya ng isa sa mga lungsod ng hari sapagkat higit na malaki kaysa ay at ang lahat ng lalaki Ayan, so roon ay makapangyarihan. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless po. Paalam po muna pansamantala at gagawa na po natin ng safe for video itong ating susunod na misyon. Paalam po.